Welcome back to another video. So, in this video, pag-uusapan natin kung paano isosolve yung mga worded problems sa kinematics sa ating physics module. So, start tayo by pagiging familiar sa mga formula na gagamitin natin. So, sa kinematics, meron tayong set of formula na gagamitin. So far, itong mga formulang nakasulat na to, ito yung mga kakailanganin natin sa mga worded problems. So, yung sa pagpili ng formulang gagamitin, depende yan sa given, saka kung ano yung hinahanap o yung tinatanong. So, ngayon, ito yung mga worded problems natin. So, before tayo mag-start, gusto ko lang magbigay ng tips para mapadali yung pagsosolve. So, first, identify mo muna kung ano yung mga given. After mong ma-identify yung given, i-identify mo naman kung ano yung tinatanong para mas mapadali natin at mas malaman ka agad kung ano yung formula na gagamitin. So, start tayo dito sa first worded problem. And sabi dito sa first worded problem, a car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 5.21 seconds for a distance of 110 meters. Determine the acceleration of the car. So, ngayon, hinahanap is yung acceleration ng kotse. Ngayon, start na natin i-identify ano yung mga given sa problem. First, sabi dito, a car starts from rest. So, kapag ganyan yung statement, yan yung clue na nagsasabi na meron tayong initial velocity of 0. So, ngayon, ilista natin. Initial velocity is equal to 0. So, next, sabi naman, kasunod, and accelerates uniformly over a time of 5.21 seconds. Given din ang time, which is 5.21 seconds for a distance of 110 meters. Given din ang distance, 110 meters. Sabi dito, determine the acceleration of the car. So ngayon, kailangan natin gamitin yung formula ng acceleration para ma-solve natin yung acceleration. So ngayon, itong formula na to, itong A, ito ang formula for acceleration. So, paste ko lang natin dito. Yan. Ang formula ng acceleration ay final velocity minus initial velocity over time. So ngayon, kung makikita nyo, may problem tayo. Ang given lang ay initial velocity, time, and distance. Wala yung final velocity, hindi given. So ngayon, meron tayong gagawin which is hanapin muna yung value ng final velocity based dito sa given set of formula. Ngayon, pipili tayo sa set of formula na to kung ano yung kailangan natin gamitin to find out the value of the final velocity. So ngayon, tingnan natin ano yung gagamitin natin. So ngayon, maliwanag na tong formula na to yung gagamitin natin para ma-solve natin ang final velocity. I'll explain in a while bakit ito. So ngayon, bakit nga ba ito? Kasi itong formula na to, pansinin nyo, itong letter D, ito yung nagre-represent sa distance. Meron tayong given na distance of 110 meters. Meron din tayong initial velocity, ayan, given, which is 0. Meron din tayong time, which is 5.21 seconds. So ngayon, dahil present tong tatlo na to, itong distance, initial velocity, and time, matitira tong final velocity, masasolve natin yung value niya. So ngayon, start natin. Tingnan natin kung masasolve nga ba talaga natin using this formula. So ngayon, sabi distance is 110 meters. So substitute lang natin 110 is equal to initial velocity, which is to, copy lang natin. And no need na pala. 0 yan. 0 plus final velocity and then yung time, which is 5.21. So ngayon, padaliin lang natin. 110 is equal to 1/2 times 5.21. Ngayon, ang lalagay na lang natin yung final velocity. Pwede na natin i-disregard yung initial velocity since 0 ang value niya. Ayan. So ngayon, gagawin natin is, ngayon ganito ulit, 110 is equal to
yung product ng 1/2 and 5.21. So, ika-calculator natin yan. 1/2 times 5.21, which is 2.605. Copy lang natin. Input na natin dito. 2.605. Tapos, yung final velocity. Yan. V subscript of f. Yan. So, ngayon, nakita nyo naman na ganito siya. So, baling gagawin natin para matira na lang yung initial velocity o yung symbol na nagre-represent sa initial velocity, pareho nating i-divide by 2.605 ito. Yan. Ito, 2.605. At the same time, ito, 2.605. Yan. So, ngayon, kikita nyo naman, ito, makakancel na. Makakancel na. So, ngayon, since makakancel na yan, kailangan ulit tayo mag-calculator para malaman naman natin ano yung quotient ng 110 divided by 2.605. Dali, sulat lang natin dito. V at ayaw niyang umangat, ayun, umangat na, is equal to 110 divided by 2.605. Ayun, tingnan natin sa calculator anong value nito. 110 divided by the answer, ayan, 42.22. So ayun na, kopyahin na lang muna natin to. Na natin, ayan. So, since meron na tayong final velocity, pwede na tayong mag-solve para sa acceleration. Pwede na natin diretsong gamitin yung formula. So, ngayon, gamitin na natin yung formula for acceleration, which is A is equal to final velocity, which is ito, yung kanina, yung na-calculate natin, minus sa ating initial velocity of 0 all over sa ating time, which is 5.21 seconds. 5.21. Ayan na naman, na underline, sorry. Ayan, 5.21. Ngayon, para malaman natin yung acceleration, calculator ulit. Divided by 5.21, which is 8.10. Yan, mag 2 decimal places na lang tayo. Ang ating acceleration ay 8.10 meters per squared seconds. Yan, there you go. Solve na natin yung first worded problem sa physics module regarding kinematics. Ito na yung acceleration niya. Yan, tapos na tayo sa ating first worded problem. So ngayon, mag-proceed na tayo dun sa second worded problem natin sa kinematics. Ngayon, burahin muna natin to. Ayan. So ngayon, basahin na natin yung second worded problem. A car has uniformly accelerated from rest to a speed of 25 meters per second after traveling 75 meters. What is its acceleration? So, acceleration ulit yung hinahanap. Ngayon, i-list down ulit natin yung mga given. So, first, sabi, a car has uniformly accelerated from rest. Another indication na meron tayong initial velocity of 0. Initial, kulit nito ayan, ayaw niya, sige, pabayaan na natin. Initial velocity is equal to 0. So ngayon, sabi ulit, accelerated from rest to a speed of 25 meters
per seconds after traveling 75 meters. So, given na rin ang ating final velocity, which is 25 meters per second. Tapos, after traveling 75 meters, given din ang ating distance, which is 75 meters. So, ngayon, katulad nung kanina sa formula nitong acceleration, copy lang natin ulit. Sa formula ng acceleration, kailangan natin final velocity, initial velocity, and time. Ngayon, mapapansin nyo, meron tayong initial and final velocity, pero wala tayong time, pero given ang distance. So, ngayon, tingnan natin ulit ano yung formula gagamitin natin para malaman natin yung value ng time. So, katulad nung sa first worded problem, ang formula gagamitin natin ay itong formula ulit na to. Ito. Copy lang natin ulit. Copy. Paste na natin dito. Ayan. Ayun, meron tayong distance. Try natin i-substitute. 75 1/2 tapos initial velocity ulit, which is 0, plus final velocity, which is 25, and then time. Yan, lagay lang natin letter T. So ngayon, padaliin natin, simplify natin lahat. 75 is equal to, ano ang 1/2 ng 25? Kalahati ng 25. Pag kinalculate natin yan, 25 divided by 2, 12.5 lang yan. 12.5, tapos yung T. Yan, sulat natin dyan. Ngayon, katulad nung mga sa procedure kanina, para matira lang yung letter T, both sides, i-divide natin by 12.5. Ito. Yan. 12.5, i-underline, i-alis natin yung pagka-underline. Yan. And then dito sa side na to, 12.5 din. And ngayon, gagawin natin, i-cancel out na natin. Brush. Ito. 0.5, cancel out. Ngayon, kung ano man ang quotient ng 75 over 12.5, yan ang time natin. Time is equal to 75 divided by 12.5. Ayun, calculator ulit. divided by 12.5, which is 6. So, ang time natin ay 6 seconds. 6 seconds. Ngayon, since may time na tayo, nahanap na natin value ng time, pwede na tayong mag-solve for acceleration. Compute na natin. Solve na natin, sorry. Acceleration is equal to final velocity, which is 25, minus initial velocity of 0, all over oops, pati naiwan pa doon. Ayan, all over 6 seconds. Ang kulit nito tinatanggal ko na underline. Ayan, natanggal na rin. Ayun, calculator ulit tayo. Tingnan natin ano ang 25 divided by 6. 25 divided by 6. Ngayon, 2 decimal places, 4.17. Round off na lang natin. Yan. So, 4.17 meters per squared second. Yan. So, ngayon, ganyan lang kasimple yung pag-solve sa second worded problem sa kinematics. Yan, tapos na tayo sa ating second worded problem. Start na tayo sa pangatlo. Ito, burahin lang natin ulit. Basahin natin itong third worded problem. So, sabi, Albert is riding his scooter at a velocity of 80 kilometers per hour. When he sees a dog crossing the road 45 meters away,
he immediately steps hard on the brakes to get the maximum deceleration of 7.5 meters per squared second. How far will he go before stopping? Will he hit the dog? So ngayon, pansinin niyo sa problem na to, given yung acceleration. Ang hinahanap natin ngayon is yung distance. Bago yung distance na matatravel nung scooter niya o matatravel niya at nung scooter niya bago tumigil or bago dumating dun sa point na zero na yung acceleration. So ngayon, identify natin muna lahat ng given. So first, sabi, Albert is riding his scooter at a velocity of 80 kilometers per hour. Anong napansin nyo? Sige, mamaya na yan. Sulat muna natin. Initial velocity is equal to 80 kilometers per hour. Sa velocity kasi, lalo na pag nag-solve tayo dito, ang kadalasang unit na ginagamit natin ay meters, hindi kilometers. At hindi rin hours, seconds naman pagdating sa time. So ngayon, para mas mapadali ang solving natin, convert muna natin yung 80 kilometers per hour into meters per second. So ngayon, lagay lang natin 80 kilometers. So 80,000 meters siya. Lagay lang natin 80,000 meters. O ngayon, paano yung sa seconds? Since yung R, in 1 hour, meron tayong 60 minutes. In every minute, meron tayong 60 seconds. So, kaya 60 times 60. Kaya within 1 hour, meron tayong 3,600 seconds. Kaya, imbis na ang gagawin natin, 80,000 meters divided by 3,600 seconds. So ngayon, ang kailangan natin na unit ay meter per seconds, hindi meter per 3,600 seconds. So ngayon, di pa tayo tapos dyan. Gagawin natin ngayon is 80,000 divided by 3,600. So ngayon, clear lang natin to. 80,000 divided by dun sa 3,600, which is 22.22. Copy na lang natin itong buo. Copy. Ayan. Input natin dito. Paste. Ngayon, ang unit na natin dyan, meters per seconds. So, yan. Kinonvert muna natin. Yan yung first step para hindi tayo mahirapan. So, next, ano yung given? When he sees a dog crossing the road 45 meters away, so ito, tong 45 meters away, hindi to relevant. So, actually, hindi to kailangan para makita natin yung hinahanap natin, which is yung sorry, relevant siya in terms dun sa yes or no question, pero hindi siya magagamit o masasama para sa formula. So ngayon, disregard muna natin yan. Next sentence, sabi, he immediately steps hard on the brakes to get the maximum deceleration of 7.5 meters per second squared. So, ang napansin nyo, ang given is deceleration. When we say deceleration, ito yung negative acceleration. Imbis na bumilis siya, mas bumagal. So, ngayon, acceleration pa rin gagamitin natin na term. Pero since ang sinabi dyan sa problem ay deceleration, yung 7.5 meters per squared second magiging negative. Kaya, negative 7.5 meters per squared second. Control Shift. Ayan. Ang acceleration natin dyan, negative. Sabi dito sa question, how far will he go before stopping? Hinahanap natin yung distance, katulad kanina, bago siya mag-reach sa zero acceleration. So ngayon, since ganyan ang pahayag, ganyan yung statement, how far will he go before stopping? Yan yung statement o yung phrase na nagbibigay ng clue na meron tayong final velocity na equivalent sa zero. Yan ang ating final velocity. And yung next question, will you hit the dog? Yan, ang sagot dyan sa tanong na yan, depende. Depende kung lalagpas ba
sa 45 meters yung distance na matatravel niya after niyang magpara, after niyang tapakan yung brake, o hindi ba aabot. Ngayon, solve natin ngayon. Tingnan natin ngayon, pumili tayo sa formula kung alin yung gagamitin. Since given na yung acceleration, given na rin ang final velocity, given na rin ang initial velocity at distance ang hinahanap natin, ang formula ang gagamitin natin ay itong isa na to. Ito. Yun, papakita ko naman kung bakit ito. Ayan, paste lang natin. Ngayon, substitute natin yung values. Ano ang ating final velocity? 0. Control Shift. Ayan, natin squared, although hindi na kailangan. Ating initial velocity naman is 22.22. Ito, copy na lang natin. Ayan, tanggalin na lang natin yung unit. Plus, sabi 2a. 2 times doon sa ating acceleration, which is negative 7.5. 7.5. Tapos, wala tayong distance, so let us simply write letter D. Yan. So, ngayon, simplify muna natin. Ito, 0 lang to. Tapos ito, sige, sulat lang natin na ganyan. Sorry, nakalimutan ko. Ito palang term na to, kailangan pala nating square. Meron pala ditong nakalagay. So, subscript natin. Superscript pala. Superscript na 2. Ayan. Untikan na yun. Buti na nakita. So, ngayon, simplify muna natin. Kailangan natin ng calculator ulit for this one. Ito, times natin sa sarili niya. Kasi, niraise natin sa 2. So, ang sagot, 493 point something, i-copy na lang natin itong buo. Paste natin dyan. Minus na to, since negative yung sign. 2 times 7.5, 15. So, itong 15, simply write letter D. Ayan, iwan natin dyan. So, ngayon, para mapadali yung buhay natin, since mayroon tayong negative, itong negative 15D, i-transpose natin sa other side para maging positive siya. So, bali magiging ganito yung equation. 15D is equal to itong number na to, which is yung niraise natin sa 2 na initial velocity. Yan, paste lang natin dyan. So, ngayon, katulad sa mga naunang procedure, cancel tayo. Ka-cancel ulit. Divide both sides by 15 para matira lang ulit yung letter D. 15. And then, dito sa side na to, divide din natin by 15. Ayan. Ngayon, magka-cancel na tayo ulit. 15, cancel na to. And then, ito, i-divide natin. So, ngayon, sulat lang natin. D is equal to, yun, calculate lang natin yun. Ito, divide lang natin by 15. Ayan. So, itong sagot, 32.92. Dalawang decimal places na lang. 32.92 yung unit meters. So, sabi kanina sa problem, nasagot na natin yung first question. How far will he go before stopping? Which is 32.92 meters. Yan yung matatravel niya bago tuluyang mag-stop yung scooter niya. And then, yung second question, tatamaan niya ba daw yung aso? So, probably, hindi. Absolutely hindi. Kasi 32.92 meters lang yung matatravel ng scooter niya before stopping. Pero yung aso is 45 meters away pa naman. So, malayong malayo, hindi niya tatamaan. So, ang sagot doon, sa second question, no, hindi niya tatamaan. So, that's it. Ito yung sa ating first video. So, sana may natutunan kayo. Sa ating second video naman, gagawan ko ng detailed solution and explanation yung last two worded problems regarding naman yan sa free fall. So, thank you for watching.